Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Muling nagpakita nga ng katapangan si Vice President Sara Duterte matapos nga ang pagbabatikos ng mga pulpolitiko sa ating Vice Presidente na si Duterte ay talagang buenaltahan nga ito mga pulpolitiko na ito na talagang pamumulitika ang kanilang ginagawa na matagal pa naman ang susunod na eleksyon. Kaya naman nagalit si Vice President Sara Duterte at dinagan na lang sila sa matinding speech neto na kahit pa sa mga lugar ng maraming NPA ay talagang pupunta ito at haharapin ang mga ito. Hindi gaya ng mga pulpolitiko na puro na lang pambabatikos ang kanilang ginagawa, ngunit hindi naman di umano nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Kaya naman dito natin makikita na talagang maraming bilib kay Vice President Sara Duterte na kahit sa mga pambabatikos na ginagawa sa kanya ay talagang ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin. Kaya naman dito natin makikita kung sino nga ba talaga ang naglilingkod sa taong bayan at sino nga ba ang mga pulpolitiko na nauupo lamang sa loob ng Malacanang at nagiging tuta ng mga pulburon user at mga Mary Jane dahil di umano malaki ang nakukuha nila dito. Kaya naman dito na inis si Vice Presidente Sara Duterte at handang umalis sa grupo at ipaglaban ang taong bayan at ang karapatan nila para matigil ang mga kalokohan na ginagawa ng mga protektor ng mga pulburon at Mary Jane. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi sasakay tayo ng chopper, pupunta tayo sa Paquibato, kakausapin ka ni Parago. If you can remember, Parago was the commander of the NPAs and Paquibato was their stronghold. And hindi naman ata sikreto yon na magkaibigan sila ni President Duterte. So sinabihan niya ako, handa ka, kasi kakausapin ka ni Commander Parago. Dadalhin kita doon. So dinala na ako doon ni President Duterte at the time, and then pagdating namin, meron silang dalang alak, mga alak, may dala silang sigarilyo, and then when we arrived, binigay yon sa kanya. He was sitting in a kanaganing barong-barong na ay lingkuranan sa gawas. Nga na, naglingkod si Parago. Tapos gihatag sa iya ha, murabag Ginoo ba, na gibutangan og halad nga, wala binuang, gihalaran og elimnon, ya, gihalaran og sigarilyo, ya, pagkahuman nga. Mo ni ako ang anak si Inday Sara. And then he said, "Aw, kailaman mi sa imong anak. Kilala namin, anak mo. Pero pwedeng papuntahin muna natin siya doon sa isang kubo kasi merong kakausap sa kanya." Sabi ni PRD, sige, dalhin niyo. So pinasok ako sa isang kubo. Pagpasok ko doon sa kubo, hindi ko lang alam kung magkaedad kami o mas bata pa siya sa akin. Pero merong lalaki na nag-aantay doon sa loob ng kubo. Tapos pinaupo ako, nakaupo na siya pagdating ko, pinaupo niya ako. And then iniwanan kaming dalawa. And then he started talking about ang kalihukan, unsay ginabuhat sa kalihukan, unsay ilang tumong, ano yung ginagawa nila, ano yung vision nila para sa bansa, ano yung mga gusto pa nilang gawin, mga ganyan. Ano yung problema ng komunidad, ano yung problema ng bansa, ano yung problema ng society. So hindi ko naman alam kasi kung ano ang gagawin ko doon. So unang-una, nakinig muna ako sa kanya.
Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. First off, I'd like to thank Attorney Eliza Evangelista Lapina, the heads of OPAPRU Eastern Mindanao, for your invitation for me to join you in the opening of this peace village. It's a welcome invitation. Another reason, a reason to stay another day in Davao City. I can always say sa mga nandoon sa Manila na hindi ako makauwi kasi inimbita ako ni Attorney Lapina. I am happy to be part of the 2023 National Peace Consciousness Month celebration and to officially open the Peace Village, where we showcase the gains of our peace-building efforts in the Davao region. The Peace Village grand opening is a special moment in Davao's quest for enduring peace and prosperity. This exhibit celebrates the insurgency-free status of Davao region. For Davao City, the successful end of our anti-insurgency campaign saw the impact of Peace 911. An insurgency-free Davao does not only mean our communities are already free from the NPAs that terrorize our people. It doesn't only mean that the era of NPAs murdering civilians and lumad leaders, killing soldiers in ambuscades, and cowardly using the use of landmines if they are not busy threatening transportation, agricultural, construction, or mining companies to collect extortion money that fund their terrorist activities, and now it is over. Insurgency-free Davao City also means Davaoenos, especially those who are residing in Paquibato District, Marilog District, and Calinan District are now able to sleep soundly at night. It also means they wake up the next day to a life full of hope, full of promise, and full of opportunities ahead of them. When the NPAs were lording over Paquibato, Calinan, and Marilog, peace and development were something to be desired. The only things constant in the lives of people under the shadows of the NPAs are misery, fear, and complete desolation. We turned this around last year when we swept the terrorists away, thanks to our brave soldiers, government workers, leaders, members of the communities, and people from sectors sharing the same commitments to bringing ang mga naminaw, bandi kasabot Bisaya. Years ago, hindi ko na lang maalala kung vice mayor ako o mayor ako, Commander Parago. Dadalhin kita doon. So dinala na ako doon ni President Duterte at the time, and then pagdating namin, meron silang dalang alak, mga alak, may dala silang sigarilyo. And then when we arrived, binigay yon sa kanya. He was sitting in a kanaganing barong-barong na ay lingkuranan sa gawas. Nga na, naglingkod si Parago. Tapos gihatag sa iya murabag Ginoo ba, nga gibutangan og halad nga, wala binuang, gihalaran og elimnon, gihalaran og sigarilyo, pagkahuman nga. Mo ni ako ang anak si Inday Sara. And then he said, kailaman mi sa imong anak. Kilala namin, anak mo. Pero pwedeng papuntahin muna natin siya doon sa isang kubo kasi merong kakausap sa kanya. Sabi ni PRD, sige, dalhin niyo. So pinasok ako sa isang kubo. Pagpasok ko doon sa kubo, hindi ko lang alam kung magkaedad kami o mas bata pa siya sa akin. Pero merong lalaki na nag-aantay doon sa loob ng kubo. Tapos pinaupo ako, nakaupo na siya pagdating ko, pinaupo niya ako. And then iniwanan kaming dalawa. And then he started talking about
ang kalihukan, unsay ginabuhat sa kalihukan, unsay ilang tumong, ano yung ginagawa nila, ano yung vision nila para sa bansa, ano yung mga gusto pa nilang gawin, mga ganyan. Ano yung problema ng komunidad, ano yung problema ng bansa, ano yung problema ng society. So hindi ko naman alam kasi kung ano ang gagawin ko doon. So unang-una, nakinig muna ako sa kanya. And then, habang nakikinig ako sa kanya, sa simula, naiintindihan ko pa siya. Pero habang tumatagal, hindi ko na maintindihan kung ano yung unsay tumong ba? Unsay tumong nga naglingkod ta dirihin, nag-istorya unsa. Ayan, so kikinig ako sa kanya and then hindi ko na maintindihan. And then he has this kind of paulit-ulit tapos monotone na boses na napaisip ako ba ang may problema o siya ang may problema? Kasi hindi ko na siya naiintindihan pero nagsasalita naman siya. Hindi ko na maintindihan kung anong sinasabi at ano yung message. Nagsasalita hanggang umabot sa, hindi ko na maalala kasi ang oras, hanggang sa umabot sa, wala na, lumipad na yung utak ko. Nasabi ko na sa sarili ko, gutom na ako. Yun na lang yung nasa isip ko. And usually kasi ako, I don't cut people off pag nagsasalita sila. Parang pinapabayaan ko lang, nakikinig ako, sumasagot ako. So, naghahanap ako ng, kasi dire-diretso yung kanyang, naghahanap ako ng timing ba na magsabi na, okay, thank you, pwede na ba tayong kumain or pwede na ba tayong lumabas para makauwi na ako, para makakain na ako, kasi gutom na ako. So, nag-aantay ako ng gap doon sa kanyang sinasabi. So, took me a few minutes more before ko nasabi sa kanya na, okay, maraming salamat, marami akong natutunan sa'yo. Saan good wala? Marami akong natutunan sa'yo. Salamat sa oras mo. Salamat sa mga sinabi mo, mensahe mo sa akin. And then, umalis na kami, lumabas na kami. Ayun na, nandoon na si PRD nag-aantay. Tapos, umalis na kami. Tapos, and this happens to me a lot. Yung delayed ang reaction. Parang hindi mo alam na abuso ka 3 days after. Anong ginawa sa akin? 3 days after, 4 days after, maisip ko, anong nangyari? Parang ganyan. So, meron akong delayed reaction. Sabi ko sa sarili ko, mga 2, 3 days, 4 days after. Anong nangyari? So, sabi ko sa sarili ko, I think vice mayor ata ako noon or very new mayor. Months pa lang, hindi ko alam. Basta sinabi ko na, ako naman yung mayor. So bakit ako pupunta doon sa Pakibato, magpapaalam, maghalad sa Ginoo, papaalam ako para umakyat doon sa Pakibato. Tapos, I have to endure minutes and minutes of hindi ko maintindihan kung ano ang message. So naisip ko, that will be the first and last time na mangyayari sa akin yon. Gusto mo ako kausapin, makyat ka saan sa opisina, umupo ka sa harap ko, kausapin mo ako. Kasi ako naman yung mayor hindi ikaw. Tapos ikaw naman yung may kailangan sa akin, so ikaw yung umakyat dyan. Para naman siguro, pag doon sa opisina ko, hindi ako magutom at hindi ka rin magutom, may tubig ka din. So yun yung first
memory ko na parang naisip ko na parang there is something wrong. Pero at that time, kasi madami pang ibang priorities yung administration ko. And so, tumuloy lang ako sa trabaho ko as mayor. And then, bumalik ako as mayor noong 2016 because tumakbo si President Duterte sa national. So, bumalik ako. Pagbalik ko, nangyari na yung pagsunog nila sa box plant ng Lapanday. And nangyari yung ambush sa Pakibato na namatay si Jay, si Jaren. Doon sa unang nangyari na sinunog yung box plant, may namatay. I was there when he was dying doon sa hospital. Nakita ko na naghirap siya. I was choking sa kanyang dugo. And then sabi ko sa nurse, sabi ko, "Ma'am, mayroon ba siyang kasama?" Sabi, "Ma'am, hindi, iniwan lang yan nung naghatid sa labas ng ER." Sabi ko, "Meron ba siyang gamit nung dumating siya?" And sabi nila, meron siyang gamit. Pwede ko bang makuha yung cellphone, pakitingnan kung may cellphone at ID. So, binigay yung cellphone, binigay yung ID. And then I had to check. Yung cellphone niya, hindi smartphone. Yung cellphone niya, yung maliliit na analog dati. Oo. Hindi man siya nakalock. So, chinek ko kung sino yung dapat tawagan. And then yung pinakahuling sent message niya was an I love you. Yan yung last. So, inisip ko, ito siguro yung mahalaga sa kanya na tao. So, kinuha ko yung number, tinawagan ko. And then may babae na sumagot. Sabi ko, "Kilala mo si ganito?" Tapos sabi niya, "Oo." Sabi ko, "Ano mo siya?" Sabi niya, "Asawa ko yan." Sabi ko, "Kailangan mong maghanda kasi papasundok kita. Kailangan mong pumunta dito sa hospital. Kailangan mo siyang samahan." Tapos sabi niya, "Bakit? Anong nangyari?" Sabi ko, "Hindi ko masabi sa'yo kung anong nangyari kasi doktor lang ang makasabi sa'yo kung anong nangyari. Pero maghanda ka lang, papasundok kita. Tapos pumunta ka na dito sa hospital." And it turns out, nalaman ko lang after, na that was their wedding anniversary. Kaya pala may I love you. Unang-unang text niya for that day, and huling text niya for that day din, was an I love you sa asawa kasi it was their wedding anniversary. So namatay siya. And then I had to say sorry sa asawa, sa pamilya. "I'm sorry, namatay ang asawa mo. I'm sorry, nawalan ng tatay ang mga anak mo. I'm sorry na nawala yung breadwinner sa buhay ninyo. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry." Namatay si Jaren, na-ambush. Ganun din, naabutan ko siya sa punerarya. Tapos, sabi ko, "May asawa ba ito?" Sabi nila, "Hindi, wala itong asawa, wala itong anak." Sabi ko, "Sino ang next of kin?" "Nanay." So, tinawagan ko yung nanay doon sa punerarya habang inaantay namin yung katawan. And then I had to say sorry again. Sabi ko, "I'm sorry, namatay ang anak mo. And I'm sorry na nangyari yung ambush sa Pakibato." And then hindi tinanggap nung nanay ang sorry ko. Sabi niya sa akin, "Inday Sara, ang tagal na ng problema dyan sa Pakibato District." Sabi niya, "Ilang anak namin ang mamamatay bago gawan ng paraan yung problema ninyo dyan sa Pakibato District." Hindi kasi tiga Davao yung si Jaren, tiga Antique. So, wala naman ako masabi. So I said sorry again. Sabi ko, "Sorry, pasensya na." Naayos na namin, papadala namin yung katawan pabalik dyan sa Antique. And then, because I felt bad because of what happened, and because I felt bad na hindi tinanggap yung sorry ko, pumunta ako sa Antique. Days, weeks after na ng libing, pumunta ako doon. And then personal ko kinausap
yung nanay at yung tatay. Nagsorry na naman ako ulit doon. They were pleasant. Tinanggap naman ako doon sa bahay. Pleasant naman yung pakikipag-usap nila. Tapos nalaman ko na kaya pala medyo matindi yung hinanakit ng nanay kasi Jaren was an only child. So nung namatay si Jaren, wala na silang anak. Tapos, umuwi ako. Ito na naman ako. Meron akong delayed reaction sa mga pangyayari. Napaisip ako, bakit, di ba ako yung mayor? So bakit ako yung nagsasorry? Hindi naman ako ang gumawa ng IED. Hindi naman ako ang bumaril kay Jaren. Hindi ko naman sinabi, wala naman akong tinulungan na tao na gumawa ng IED. Wala din ako tinulungan na tao na pumatay. So bakit? Sabi ko, ako ang nagsasorry. Wala akong participation, wala akong ginawa para mamatay sila. Bakit ako ang nagsasorry sa pamilya? Yan yung delayed reaction ko. And then, after questioning my existence, nagalit na ako. Kasi napaisip ako, tama nga naman yung mama ni Jaren. 1980s, 1990s, nag-mayor ako first term 2010, nag-vice mayor ako 2007, nag-mayor ako 2010. And then how much ang kaya ninyong labanan sa pera ng gobyerno? Ang budget ng Davao City at that time was 12 billion pesos, lahat na yon, kasama na lahat. Pero ang pinakamalaking budget item at that time when I was mayor was Peace and Order. Peace and Order Fund. Yan yung pinakamalaki. And then naisip ko, how much ang kaya ninyong labanan sa 1.2 billion, 1.3 billion? Tingnan natin. Sabi ko, tanaw na to. Kung kaya ninyong ubusin itong 1.2 billion. So isip ko, bubuhos ko yan lahat. Ayoko na dumaan yung araw na magsusorry na naman ako. So sabi ko, sige, 1.2 billion versus Pakibato MPA. Tapos sabi ko, ano lang ako naswertehan ako na nakausap ko si Ma'am Inday Santiago at the time. Umalis siya sa OPAP ba? I think umalis siya sa OPAP. And then nakita ko siya sa mall. And then nakita din niya ako. And nagkataon na nagkatayo sa aming kasabay. Sabi ko, saan ka na ngayon? Sabi niya, wala na akong ginagawa. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? And then she said, yes, of course. Tutulungan kita, tiga Davao ako. Sabi niya. So yun. So, sabi niya, may gagawin ako. Sabi niya, susuportahan mo. Sabi ko, 1.2 billion. Show me. Tapusin natin yung problema sa Pakibato. And then, ginawa namin ang Peace 911. This was her brainchild. Peace 911, ginawa namin. And then, she was always telling me na, okay ba ito? Okay ba ganyan? Okay ba ito? Ganyan, ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi na ako sasali sa Peace 911. Kasi, hindi na ako objective. May galit ako May galit na ako, ma'am So, hindi na ako objective sa decision making ko. May bias na ako. So, kung ano yung sa tingin ninyo, makakatulong dyan sa lugar na yan, susuportahan ko kayo, lahat ng budget na kailangan ninyo, bibigay ko sa inyo, susuporta ko sa inyo. Basta gawin nyo lang kung ano sa tingin nyo makakatulong. So, naglagay lang ako ng mga tao, sabi ko, maglagay tayo ng social worker kasi, yung mga social worker, mababait, di ba? Kahit nasistress na sila, mabait pa rin sila, hindi mainit yung ulo nila. And then, sabi ko, maglagay tayo ng pari para merong magdasal. And then, maglagay tayo ng abogado para sure na legal lahat ng gagawin.
Kaya nandoon dumating si Attorney Liza Lapina kasi kailangan nila ng abogado at that time para just to make sure na lahat ng gagawin nila is above board and legal siya. And na i-institutionalize lahat ng ginagawa nila para hindi mabura. So, yun ang nangyari and the rest is history. Before I stepped down as mayor in my third term, in 2022, Davao City was declared insurgency-free. And papasalamat ako sa members ng Peace 911 because they made it happen. Yung galit ko lang ang nag-fuel, pero the people in Peace 911 at that time made it happen for Davao City. And I'm truly, truly grateful for them. The peace that we have now in Paquibato District is a product of Peace 911 and the powerful cooperation forged between our soldiers and civilians. Our experience in local peace building showed that waging war is easier than winning the peace, pero I found out that it is more difficult to sustain the peace dahil nandyan yung takot ko every day na baka meron lang isa, dalawang insidente, babalik na naman lahat ng problema sa Paquibato. That is why I always ask kapag umuwi ako, kumusta na ang Paquibato? And that is the reason why bumabalik pa rin ako doon sa kanila, sa Kalinan, sa Paquibato, sa Marilog, para lang maalala nila kung ano yung dapat na gawin natin para sa kapayapaan. Waging war is essentially an act of destruction, bringing everything that stands to crumble down, even people. The war waged by the NPAs over the past 54 years has brought misery, fear, and complete desolation to our communities. Winning peace is difficult because before peace is won, we need to go through a pathway on confidence building, establishing mutual trust, and complete community participation. This is a painstaking process guaranteed to succeed only by how strongly we have established the pathways of peace. And as I said, maintaining the peace is the most difficult of all. Kasi parang kami, noong sa Peace 911, nakikita na namin yung mga effects ng ginagawa nila. Meron ng kapayapaan, tumutulong na yung mga tao. Nag-iisip kami, ano bang sunod nun? Anong gagawin mo pagkatapos na meron ng kapayapaan? So yun yung question mark at that time na iniwan ko na yung pagsasagot sa inyo dyan sa bagong administrasyon sa City Hall. Let's highlight the power of consensus building, which allows the voice of every member of the community to be heard and counted in the process of discovering solutions to the issues and concerns of the people. Consensus building strengthens people's sense of belonging, at ito yung nangyari at ginawa sa Paquibato District. This enables them to repel threats. It is also important to help communities empower themselves towards self-sufficiency, which is essential to sustaining peace. As stakeholders, we must provide them with the resources and motivation to participate in decision-making processes and policies that shape the future of our communities. And we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Yan ang ginagawa ni Franz Castro.
Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me. Dito natin makikita mga kaibigan ang talagang napakagandang banat nga ni Vice President Sara Duterte na kahit minsan ay dinadaan lamang sa biro, ngunit matindi ang laman neto, kaya dapat matuto na ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na talagang ginagamit nila ang kanilang pwesto para mangulimbat ng kaban ng bayan, at kawawa talaga ang mga farmers at mga mamimili sa kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.